Paano po ang pagkain sa low carb kung may enlarged prostate? Okay. Strict. Doon lang kayo sa safe food list. Iwas kayo sa caution food list. Mag-strict low carb tayo. Drinking your proper fluids. Doing exercise. We need lahat itong mga lifestyle na ito ayusin natin. Okay? Ayos lang po ba sa kidney ang puro meat? Okay. Gandang tanong yun ah. Okay. If you have no health condition, chew your meal. No? Chew your meal properly 20 times or more before swallowing. Stop when you are already full. Paano natin malalaman na hindi tayo nag-overeat? Okay? When you stand up after a meal, dapat hindi mabigat ang tiyan. Okay? Comfortable pero hindi siya yung alam mo hindi ka gutom tapos comfortable ka. 'Yon. Pero kapag mabigat ang tiyan niyo, okay? Nag-overeat na po tayo. Okay? Ngayon kapag may problem ang kidney natin, saka tayo aayusin muna natin, i-address natin. Baka nga yung iba kasi sobra-sobra yung mga nakakain, meron palang damage ang kidney. Okay? We need consultation. You need consultation, you need baseline labs. Okay? Ayun, Doc, nag-try ako mag-low carb, nahilo ako, kaya hininto ko. Marami po sa inyo, ganyan po, no? When they do low carb by themselves, nakaramdam ng hilo, nakaramdam ng palpitation, sumakit ang ulo, nanlata ng hina, natakot, bumalik ulit sa high carb. Tandaan niyo, nung kumagat kayo ng pandesal or tinapay, nawala yung mga nararamdaman nyo, di ba? Yes, mararamdaman nyo yung discomfort on the third day. Yung iba, third day. Kaya, pansinin nyo, on the third day, makaramdam kayo ng discomfort, kumain ka ng high carbs, mawawala. Yan yun. Pero, kung nag-stick kayo sa low carb, nag-sip lang kayo electrolytes, malilesen yung nararamdaman or pwedeng hindi nyo na maramdaman. Kasi, nadi-dehydrate na tayo. Kaya nga kailangan natin ang electrolytes. Okay? Kung hindi ma-address ng electrolytes ang mga nararamdaman natin, gutom. Kung hindi na-address ng pagkain, ng electrolytes, ibig sabihin palaging puyat. Ngayon kung hindi puyat, hindi na-address, saka tayo magpakonsulta sa doktor. Ibig sabihin, hindi ito ang cause ng inyong mga nararamdaman. Baka merong mas deeper pa. Okay? Baka nga may heart problem tayo. Kaya kadalasan, may mga patient akong minomonitor. Kapag hindi nawawala yung chest pain nila, pinapapunta ko sa ER. Papagawa ng laboratory para malaman kung inaatake sa puso. Normal. Tapos, ang nangyayari, dehydrated nga. Kasi mababa ang sodium. Marami pong na-admit sa mga naglo-low carb. Bakit? Dehydrated. Bagsak ang sodium, yung iba naman, sobra ang sodium. Bakit? Nasosobran sa asin. Okay? Kaya nga, much better is gumawa po kayo ng electrolytes drink para hindi po nasosobrahan ang inyong mga asin at hindi nakukulangan ang inyong mga asin. Marami po nagkukos ng dehydration, hindi lang sa sobrang asin. Pwede rin po na kulang ang asin. Okay? Doc, I'm pregnant pero mataas daw po ang sugar ko, sabi ng OB ko. So mag-ingat po tayo, no? If you have gestational diabetes, no? Ang problematic diyan hindi lang ang mother, pati ang baby. I should know, no? Yung mga patient na ang mga mother diabetic, nagkakaroon ng problem pagdating na sinilang yung kanilang mga baby. Pwedeng mag-hypogly ang mga baby, mag-convulsion dahil sobrang bagsak ang kanilang sugar. Kaya ingat-ingat po, we need to control all those foods na nagpapataas ng inyong sugar. Okay, next time, ile-lecture natin, ano ba yung mga pagkain na nagpapataas ng sugar? Siyempre, alam na natin yung mga sugary food, sugar drink. Pero, meron din mga pagkain na hindi matamis na nagpapataas ng mga asukal natin. Kaya ingat-ingat po tayo sa ating mga kinakain. Okay? Kung
hindi naman tumataas ang sugar nyo, well and good. Napakaswerte ninyo. Kasi mas marami sa atin na pagka kumain ng mga pagkain na nagpapataas ng sugar, iyan ang damaging sa ating organ. Pagka hinayaan natin na palagi mataas ang sugar. Kaya pagka naka-ano ko ng pasyente na diabetic, sabi ko kailangan na natin pababayin to. Kasi hindi natin, we will never know kailan aatake yung complication ng diabetes. Ano ba yung complication, Dok? Ito, ma-stroke ka. Alam niyo ho ba, na kahit normal ang BP mo, pero uncontrolled ang sugar mo, pwede kang ma-stroke. Pwede kang atakihin sa puso. Pwede kang magkaroon ng kidney disease, madadialysis. Pwede kang maputulan ng paa, amputation. Matusok lang yung paa ninyo, nagkasugat, hindi gumagaling, nangitim agad. Pwede kang maputulan. Okay? Or, pwede ka rin mabulag. Yan yung tinatawag na diabetic retinopathy. Manlalabo, may dot na nakikita, and then eventually, black na. Okay? Yan. Doc, hindi na ako kumakain ng rice, pero tumataba pa rin po ako, pati sweets, hindi na din ako kumakain. Okay. Aba, kailangan nating alamin, bakit kaya? Okay? So, if you are doing the low carb, focus ka lang sa safe food list, yung sa color green. Baka kasi naglo-low carb ka, pero ang focus mo dun sa caution food list. Pagka ginawa mong araw-araw ang caution food list, alam niyo ba nagiging kayo ng timbang? Yes, hindi kayo maglulus ng weight. Mag-gain kayo na mag-gain. Tapos, tataas pa yung cholesterol. Okay? So, focus more on the safe food list. Eat when hungry, stop when full, do fasting. Kung ano lang kaya, hindi natin ipipilit yung fasting, ha? Kaya nga, pagka nag-low carb kayo, ang fasting will be chicken feed. Napakadali. Madaling gawin ang fasting pagka naglo-low carb. Okay? And then, syempre, you do cardio exercise and resistance exercises. Okay. Okay. Bakit po lalong tumataas ang uric acid kahit umiiwas na sa mga bawal? Di ba ang alam natin mga bawal pagka mataas ang uric acid? Purine. Kaya nga, low purine diet. Which mean, pinapaiwas kayo sa baka, pinapaiwas kayo sa mga karne, no? Mga red meat, iwas-iwas. Pero bakit tumataas pa rin ang uric acid? Number 1, dehydration. Hindi kayo umiinom ng tubig. Number 2, fruits. Alam niyo ho ba, ang fruits nagpapataas din ng uric acid? Yes. Kaya pagka napansin niyo, nagkakaroon kayo ng gouty arthritis o tumataas ng uric acid, aba, lubayan niyo ng prutas. Kasi sigurado, ang thinking niyo, ang fruits napaka-healthy. Okay? So, tandaan niyo, marami ng GMO na prutas. Okay? Iwasan natin mga to. Kung matataas ang uric acid natin. Okay? Yan. Okay. Ask ko lang po, pwede po ba mag-low carb ang 87 years old na may bukol sa ovary? Ang question dyan, gusto ba nung 87-year-old na mag-low carb? Hindi dapat natin pinipilit ito. Okay? Marami po ako mga patient, 74, 77, 82, 87 years old, 90 years old, naglo-low carb. Bakit? Doon nila nakuha ang freedom sa mga sakit. Lalo na, no, may bukol sa ovary. So, ano yung mga bukol na yan? No, kailangan natin malaman ano itong mga bukol na to. Okay? So, need consultation. Need natin makausap yung pasyente because we cannot impose, no? We cannot. We only i-motivate lang natin. Huwag nating pilitin na mag-low carb. Ipakita natin ang ating pag-low carb na dito gumaling ka. Pag nakita nila ang magandang dulot ng pag-low carb sa inyo, susunod lahat. Totoo yan, susunod lahat. Pag nakita, gumandang kutis mo, gumanda ang itsura mo,
No? Sa umpisa, magtataka kayo, bakit ang payat-payat mo? Bakit parang mukha kang may sakit? Yan ang tinatawag na wasting phase. Nag-transition kayo, nung nawala yung mga discomfort, no? Feeling nyo very energetic, nag-adapt na kayo. Kaso, ang nakikita naman sa inyo ng iba, may sakit. Yan yung wasting phase. Diyan, papasok na yung after ng wasting phase, recovery phase. Ano yung recovery? Kasi nagbubuhat na tayo, nagli-lifting exercise na, nagka-cardio, and lahat to ay nagtutulong-tulong para maging healthy ang ating katawan. Okay? Ilang hours po ang fasting, Doc? Okay, listen to your body, eat when hungry. Huwag niyo nang oorasan ng fasting. If you are doing low carb, eat when hungry. Kahit 5 times pa kayo magutom, kumain lang. Basta nasa safe food list, magugulat na lang kayo. After 2 weeks, 3 weeks, 1 month, uy, ba't hindi na ako nagugutom? Listen to your body. Eat when hungry, stop when full. Diyan mapupunta yung ginagawa niyong paglo-low carb. Makikita ninyo. Magagawa nyo na in 14 hours, 16 hours, 18 hours, 20 hours fasting. Madalas ako, no? Every Wednesday. From 8:30 a.m. hanggang 5:30, walang kain-kain. Yan. Kain-kain natin yan. Okay. Ayan. Ano po mas better, brown rice or white po sa diabetic person? No rice. Much better. Okay? Papataas pa rin ng sugar yan. Kaya usually, no, mga binabantay kong mga diabetic, tinatanggalan ko talaga ng mga rice. Unless, no, if you are 70 years old, hindi ako strict yan. Inaalagaan ko. Pero kung gusto niyang magpa-monitor, mabantayan, we can do the strict low carb for 70 years old and above. Kasi meron ako mga patient ganun. 74. Doc, gusto kong matanggal ang insulin tsaka medication. I-guide mo ko mag-strict ako. Okay. In 2 months, no, natanggal ko insulin and oral medication. Follow up, normal FBS, normal HbA1c. Okay? So, if you are diabetic, we need to be strict. Alam niyo bakit? Ang daming complication ng diabetes. Nakakatakot na sakit yan. Hindi yan simple. Okay? Huwag niyong isiping simple ang diabetes. Kasi kung hindi nyo makorek yung diabetes niyo, ang daming complication. Nakakatakot siya. Okay? Ayan. Okay. Bago lang ako nag-medical, fet naman ako. Kaso sa ECG ko may problem. Binigyan ako ng gamot Cardipress at Etervash. Okay, so statin. Okay, usually, no, pagka may mga nakita sa ECG, ang question dyan, do you have chest pain or shortness of breath? Kung meron, mag 2D echo, stress test, kailangan ng cardio clearance. Okay? Kadalasan, ang abnormality sa ECG, lifestyle. Okay? Bawal magpuyat. Mga nagpupuyat dyan, nagkakaroon ng problem sa ECG. Nagkakaroon ng chest pain. Okay? Doon sa mga puro chichirya, processed food, nagkakaroon ng mga problem sa ECG. Naalala ko ulit, yung 12 years old na bata, coach pa niya sa taekwondo ang nag-report sa magulang na pa-check up ang bata dahil yung sa training ng taekwondo, napansin niya na mas palagi siyang pagod or hinihingal. Okay? So, nagpa-consult, nagpagawa ng ECG, no? ECG abnormal. Pinakinggan ko ang puso, irregular heartbeat. Okay? So, binago natin, tinanong ko muna ang parents, ano ang palaging kinakain, ano ang lifestyle ng bata, puro junk, puro process. Sabi ko, okay, ayusin natin ang kanyang kakainin, eat healthy foods, no? Bawal na ngayon na itong mga junk foods na to. After 2 months, repeat natin ECG. Yes.
Pagbalik niya, sabi ko, Mami, wag muna natin tingnan yung ECG. Papakinggan ko muna yung puso. Nung pinakinggan ko ang puso, napakagandang tibok. Dugdug, dugdug, dugdug. Regular ang heartbeat. Sabi ko sa mother, kahit hindi ko tinitingnan, ang ECG niya, normal. True enough, normal siya. By changing your lifestyle, by eating real foods, gumandang ECG. Nakaka-amiss, di ba? Nakaka-amiss. Wala tayong binigay na gamot. Binago lang natin yung kinakain, binago lang natin. Sabi ko, bawal ang puyat. Binago ang lifestyle. Nag-improve. Kaya, kung gusto nyong mag-improve, need natin alamin ang lifestyle natin dati at bakit tayo nagkaroon ng ganitong sakit. Kung sa tingin ninyo, ang mga gamot na iniinom nyo, hindi nag-i-improve ang inyong health, aba, wag na nating hintayin na abutin tayo ng 1 dekada, 2 dekada, 3 dekada, inom ng gamot, but hindi binabago ang lifestyle. Sa tingin nyo, mag-i-improve ang health ninyo? Hindi. Medication has benefits, but if you're not going to change your lifestyle, sasabihin ko sa inyo, walang benefit ang gamot. Yes, may benefit siya kung aayusin ninyo ang lifestyle. Sa lahat po, no, if you're going to start a low carb, please do baseline lab, consult first your trusted doctor, or kung sino yung mga naglo-low carb na physician, puntahan ninyo, magpakonsulta kayo. Alamin ang dapat na kainin, alamin ang dapat na gawin. Kasi, kung mali-mali ang gagawin ninyo, matatakot lang tayo sa paglo-low carb. Or, magkakaroon lang ng problem, ma-admit, masisisi natin ang low carb. We need to do this properly and safely. To be the best version of yourself, you need right mindset, proper low carb nutrition, doing fasting, and having an active lifestyle. Adapt, and you will definitely evolve. Ingat po kayo dyan. God bless. Bye!